Ano? Nasa akin na yung affidavit at ebidensya para dalhin ko sa ombudsman. Ito ang wow trending. Dating sundalo na si Colonel Metran, nakahanda na daw ang hawak niya na affidavit at ebidensya para dalhin na sa ombudsman. Pero marami sa ating mga kababayan ang tamad at takot na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Yung iba naman, bahala na daw ang Panginoon. Ang iba naman, sa kanyang mga kabaro ay takot na mawalan ng pensyon. Sa madaling sabi ay walang mga alam at tila ba na siya pa ang masama kapag nakikita daw siya ay parang nakakakita ng multo. Halos maiyak na nga sa galit si Colonel Metran dahil ang ibang mga sundalo ay nasisilaw daw sa pera at nagpapagamit sa mga politiko. Ayon pa nga sa mga netizen, naramdam ko talaga na wala na sa ayos ang pamamalakad ni Marcos ngayon sa Pilipinas. Bumalik na naman ang maraming mga adik sa Pilipinas at tila ba parang mas malala pa kumpara sa panahon ni Pinoy noon ang administrasyong Marcos ngayon. Matapos nga nasabihin ng bagong PNP chief na ayaw niya sa war on drugs, na buhayan ng loob ang mga adik at mga drug lords dahil tuloy ang ligaya. Ito kasing bangag administrasyon ngayon sa loob ng 22 months na panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas, abay 22 na country din ang record sa biyahe nito. Wala namang balik na maganda sa Pilipinas. Gigil na nga ang mga kababayan natin na patalsikin itong si Presidente Bongbong Marcos sa palasyo dahil ginawa na nilang hobby ang paglustay di umano sa pera ng taong bayan. Kaya ito ang komento ng mga netizen. Panahon na mga mamamayan, kung mahal tayo ay mag-aklas anumang sandali. Nandito si Balagtas para pamunuan ng civilian military temporary government to take all over the government facilities. No politician and oligarch involved in the new government until we ratify our constitution. Ang daming serious case ng bangag administrasyon ngayon na dapat naka-headline ito sa mainstream media pero tahimik silang lahat. Salamat Madam Maharlika, ikaw ang pinapanood ng taong bayan. Ingat po palagi. Totoo, lahat ng sinabi nyo, leader natin parang walang pakialam sa nangyayari. Very correct. Dapat lang, sobra ang politikong pera-pera ang kurakot, sobra, grabe na. Dapat makarma, kawawa ang bansa at mamamayang Pilipino. Mag-people power na tayong mga taong bayan. Baka huli na ang lahat bago tayo kikilos. Sana ang militar kumilos na. Sana mayroong tumulong kay Maharlika. Kumilos na kayo. Please, Lord help the Philippines. Also help Maharlika to fight the truth. Anong nangyayari sa bansa natin? Lord God, maawa kayo sa mga matitinong Pilipino. Tulungan nyo kami. Dapat kumilos na ang ating mga kasundaluhan at PNP para hindi madamay ang kanilang mga pamilya sa gyera at madepensahan ang taong bayan sa ating bansa. Panindigan. Dahil sa panindigan natin, pwedeng magbago ang Pilipinas. Pero kung wala tayong panindigan, hindi magbabago ang Pilipinas. Dahil magaling lang tayo sa salita, kulang sa gawa. Yun yung problema natin. So dapat tayo, Pilipino, makabayan, na dapat mayroon tayong panindigan. So focus ako sa panindigan. Maraming Pilipino kulang sa panindigan. Ano? Hindi muna ako lalayo. Sabi ko nga sa aking mga hinahayag o aking vlog, bago ako lalabas sa aking pinanggalingan, dito muna ako sa aking pinanggalingan. Ano? Dito na lang ako mag-focus sa pension, sa pension. Dito kasi sa pension kasi ngayon, ito yung problema ngayon. Maraming takot. Maraming takot. Byuda ka man, enlisted personnel ka, officer ka man, general ka, marami ang walang panindigan. Bakit ko nasabi yan? Hindi ko sinasabi lahat baka naman magalit kayo sa akin. Pero ang tinutukoy ko dito, manindigan tayo. Niluloko na nga tayo eh. Bakit niluloko tayo? Manindigan naman tayo. Niluloko na nga. Ito na lang
Yung 4.9 billion na hinahanap ko sa Armed Forces na para yan sa mga nag-retired 2012 pababa hanggang 1900 kung buhay ka pa man. Sa hindi nakakaintindi. Kung nag-retired ka ng 2010, may 2 years kang differential. Kung nag-retired ka ng 2000, mayroon kang 12 years na differential. So, alam ninyo na ninuloko kayo, pero hindi man kayo nanindigan. Paano yun? Harap-harapan kayo niloloko. Ano? Harap-harapan kayo niloloko. Maraming asawa ng general dito, maraming asawa ng officer at saka enlisted personnel. At mayroong mga officer pa rin, hindi pa rin nabibigyan. Pero hindi sila kumikibo. Una, tinatamad sila. Pangalawa, parang takot rin nila ipaglaban ang karapatan nila. Kaya nga nagtataka ako bakit tayo naging sundalo tapos natatakot tayo? Saan tayo natatakot? Tanggalin yung pensyon natin? Bakit? Wala bang batas para magprotekta sa atin? Siguro ipapatay tayo. May batas pa rin. Batas ng lupa at saka batas ng langit. Bakit sila lang ba marunong gumawa nun? Yun yung ang problema natin natatakot tayo. Tingnan nyo sasabihin ko na lang sa karamihan, nasa akin na yung affidavit at ebidensya para dalhin ko sa ombudsman. Ang problema nga lang, iilan lang ang may gusto. Ang problema nga lang, paano makatakbo sa sakyan kung walang gasolina? Diyos ko. Parang ako na lang interesado dito Sabi ko nga sa inyo, kung ako ay biktima dito, hindi ko na kailangan kayo. Ang problema lang, hindi ako biktima dito. Nakikita ko lang na niluloko kayo. Harap-harapan. Ginagago kayo. Tingnan mo, nung pumunta kami ng PGMC, ang dami namin. Pag-akyat ko, wala na yung mga sundalong retired. Natakot. Bakit kayo natakot? Ma-identify kayo? Matanggal lang pension ninyo? O baka mapag-initan kayo? Ay, Diyos ko, wala tayong panindigan. Kaya maraming manluloko sa mundo, lalo na sa Pilipinas, dahil maraming nagpapaloko, maraming duwag. Sasagot pa naman sa akin, hayaan mo na lang sa kanila, sir, ipagdasal na lang natin. Sabi nga ng Panginoon, sa kasabihan, sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Paano maawa ang Diyos kung wala kang gawa? Anong klaseng paniniwala yan? Wala tayong panindigan. Kaya maraming magnanakaw sa Pilipinas kasi pinapayagan natin. Katulad yung People's Initiative, katulad yung 2 billion na hinahanap ng Pilipino. Walang naglilinaw o walang nagsisigaw. Nanahimik na lang tayo. Pero please, nananawagan ako sa kapwa ko vloggers. Huwag tayo makuha sa pera. Huwag tayo makuha sa pera. Prinsipyo ang pag-uusapan dito, panindigan. Panindigan mga kababayan ko. Ngayon, tinan mo, niloloko kayo ng PGMC. Nako, ako lang biktima dyan, ewan ko lang sa inyo. Kung ako lang ang biktima ninyo, ay, nako po. Ginagago niyo, pensioner? Bakit yung mga nauna, walang requirements na ibigay nyo? Tapos kayo paulit-ulit nagbigay. Sabi nyo, wala.
Kulang. Tapos higpitan niyo pa ng higpitan. Gumaganti kayo. Anong klaseng management yan? Paghihiganti? So, ito lang ang tinutukoy ko. Nakapokus lang muna ako, sabi ko nga, bago ako lalabas sa men in uniform personnel. Ano? Alam niyo yung ginagawa niyo? Kayo dyan sa PGMC, under Colonel Lupina, hinahamon kita. Magharap tayo, magdebate tayo sa publiko. Sige, magdebate tayo sa publiko. Tingnan ko lang kung kaya mong marap. Ang katotohanan, ang mangingibabaw, ang kasinungalingan, kadimunyuhan. Nagalit na ako. Dahil nakikita ko na may mga requirements, paulit-ulit na lang, paulit-ulit. Ibigay nyo na lang yung pera para tapos na yung sakit ng ulo nyo. Biro mo 2017, nirelease ng DBM, hanggang ngayon hindi nyo naubos yung 18 billion na may natira 4.9 billion. Anong taon na ngayon po? 2024 na, from 2017. Asaan yun? Puro kayo si requirements, puro kayo si requirements. Yung iba nga, namatay na nga lang, hindi na alam na matatanggap eh. Kasi yun naman ang gusto niyo, para maliit lang may bigay niyo. Hinahamon kita, Colonel Lupina. Alam ko dami ka. Huwag ka magpagamit, you resign from that position. Nakakaya. Ilang beses na kitang binatikos, andyan ka pa rin. Nanindigan. Ba't ayaw mong marap? Nung nagharap tayo sa online hearing sa Anti-Retive Authority, sabi mo lang, you are following the policy, the order. Paulit-ulit na lang yan. Hindi mo rin sinunod yung Republican 11.032 for smooth management response to the Filipino people, especially the retired. Kaya nga sabi nila more talk, more mistake. Kaya di kahon yung sagot mo. Andiyan katabi mo lawyer, katabi mo mga officer mo. Ako, nag-iisa lang ako. Wala akong wala akong anong kaliwat kanan dito, wala. Kung hindi ako lang nag-isa laban sa organization ng PGMC. Marami nang galit sa akin, listed personnel, pati officer, pag nakikita ko niya, para sila nakakita ng multo. Anong kasalanan ko? Sinasabi ko lang naman ang katotohanan. Kasalanan ko ba yun? O kasalanan nyo? Kayo mga officers and enlisted civilian employee, I'm sorry. I'm sorry. Dahil dami lang kayo dyan. Pero wag na kayo magpagamit. Kung ako naging commander dyan, aywan ko lang. Kung madiktahan ako kung sino man. Hindi, ni kailanman, hindi pa ako nadiktahan ng mali. Yung nga lang, na-assign ako doon sa isang detachment na mayroong special election, inupiran ako ng milyon. Magkano ba tingin ang retirement mo? Kung mag-uho ka lang, tatakbo tayo kay Tube Staff, lilipat tayo. Sabi ko, sino mo malakas dito sa politician? Ha? Kasi isang sinyas ko lang, kung sino manalo congressman, yun ang mananalo. Kasi ang taong bayan sa akin naniniwala. Kaya lang during the election, inalis nila ako. Ano? Kasi isang kumpas ko lang, kung sinong butuin nyo, yun ang sundin nyo. Yun ang mananalo. Pero hindi ako makuha nyo sa lagay. Makuha nyo ako sa pakikisama, pwede. Pero kung dadaanin nyo ako sa pera, ihampas ko pa sa inyo yung pera. Barkada pwede. Pero yung bayaran mo yung
kaluluwa ko, hindi ko kaya yun. Siguro yung iba, maraming kaya. Ngayon, siguro ngayon, kumakalat ngayon yung kwan ngayon. Pera ngayon. Ha? Kumakalat. Marami na nabayaran ngayon. Ha? Sana yung MUP hindi mabayaran. Dahil alam kong MUP, mayroon panindigan. You are basing on the Constitution. Yun ang lagi natin libro, yan lang lagi natin Bible, yan lang lagi tingnan natin para hindi tayo magkamali sa decision. Pero kung ang taong bayan ay nagsigaw na at nakita nyo na nakakarami ng sambayan ng Pilipino, di pumanig na kayo. Dahil ang pinoprotektahan nyo Philippine Constitution, di ba? Ang sambayan ng Pilipino. Normally, kasama ng Pangulo doon. Pero kung mali na, ay dapat mag-isip tayo. Para sa bayan. Hindi pang sarili. Panindigan. Ha? Ang topic ko ngayon. Maraming walang panindigan. Ha? Ang Pangulo natin, wala siyang panindigan. Sa totoo lang, kaya siyang diktahan ng kanyang asawa. Ha? Kaya magulo ang Pilipinas eh. Nagpapadikta, nagpapagamit. Kahit bubo eh. May intindihan ang nangyayari sa bansa eh. Basta magsubaybay ka lang eh. Mag-research ka o ano pa man. Maramdaman mo eh. Ang First Lady ang nagpaplano sa ating bansa na hindi naman siya hinalal